Hi guys! So, magandang araw at pinagpalang araw. So, it's another day, another vlog. At medyo hindi ako nakagawa ng vlog kasi nagbakasyon kami ng family ko. So, pumunta kami sa part ng Alberta. Nilisan muna namin saglit yung Saskatchewan. Nakarating kami ng British Columbia. Okay, so maraming salamat pala sa aking mga sa mga subscriber na bago nag-subscribe sa akin. Thank you so much. At maraming salamat doon sa mga na comment doon sa doon sa last na vlog ko. At dati nga sinasabi ko nga na sasagutin ko lahat ng mga inyong mga katanungan. Okay. So, by the way, doon pala sa mga nag-comment, alam ko naman na mayroon pala tayong may mga kanya-kanya kayong opinion at may mga kanya-kanya tayong sa buhay, okay? So, ika nga ay sinasabi ko lang naman is yung tawag nito, yung namin doon is ang plan namin is hindi pa talaga, wala pa sa isip namin. It's not our priority yet. Yan ang naging namin doon mag-asawa decision namin, okay? So, it's not final, kumbaga. Kasi bata pa kami. So, we're still enjoying as what Filipino. Kasi wala naman pag-iiba yung pagiging Canadian citizen kaysa permanent residency. So, walang pagkakaiba. Ang pagkakaiba lang nga yung sinasabi ko nga sa inyo is kung pupunta kayo or mag-travel kayo abroad at saka kung gusto nyo magbuto kayo ng paborito nyong prime minister or doon sa local na So, yan lang ang pagkakaiba doon. Okay? So, everything is just the same. So, walang pagkakaiba. Okay? So, sasagutin ko yung mga ibang katanungan ng ating mga kapanood dito. Okay. Una, malamang hindi pumasa sa citizenship exam. Alabay na lang. Ouch! Ang sakit mo naman. Well, it's okay. Yeah. Actually, kaya nga doon sa last na vlog ko, dapat panoorin nyo rin. Sinabi ko doon na actually hindi pa talaga kami nakapag-exam. At sinasabi ko nga na kahit nga yung tawag nito, yung pagbasa at saka yung pag-review, hindi nga namin alam. Wala pa kami idea. So, it's not alabay na ayaw namin mag-citizenship. It's still in our idea pa rin namin. Andiyan pa rin yan, hindi nawawala sa namin, guys. So, hindi siya alabay lang or palusot or ano bang term nun? Hindi ko masyadong Hindi siya talaga na sinasabi namin na ano ba tawag alabay, reason o rason na hindi kami mag-apply ng citizenship is alabay na lang. Hindi po 'yun. So, it's fine, it's okay. Actually nga sinabi ko nga 'di ba, hindi pa kami nakapag-exam. Wala pa talaga. Okay? So kung sinabi mo na alabay na lang or rason or any, hindi po 'yun. Dahil actually wala pa talaga. Hindi nga namin alam kung anong ini-exam. Sana nga bigyan nyo kami ng booklet para para malaman namin kung ano bang ini-exam doon. Okay. So, yan ang isang tanong doon. Ang inano ko doon kasi sabi niya, it's alabay na lang daw. Kaya ganun, kaya hindi kami kumuha. Dahil malamang hindi kami pumasa. Paano ka papasa? Hindi ka naman nag-exam. Ang alam ko naman siguro, hindi naman siya ganun kahirap. At ika nga sinabi ko nga last time, 'di ba? Sinabi ko na mas mahirap pa yung road test dito kaysa citizenship. Okay? So yung sagot ko sa kanya, alabay na lang, hindi po 'yun dahil hindi pa kami nakapag-exam, wala lahat. Hindi pa kami nakapag-exam. Okay? So 'yun, para matapos tuldukan. Baka mamaya sabihin mo na naman na, rason mo lang 'yan kasi ayaw mo nga wala nga eh. Ngayon, ikaw ang mag-exam para sa amin. Peace. Okay, so pangalawang tanong. Ito din. Bakit ang daming alabay? Pwede namang mag-dual citizen. 2 reasons kaya di nagsi-citizen, di pumasa sa exam o may criminal record. Ayun na naman, inulit mo na naman. Hindi ka nanonood doon sa last na vlog ko doon. Ay, nako.
Ang hirap naman ni ano nito, ang hirap tawag yan. Hirap naman i-spellingin. Okay, ang ano nga paano ka nga i-exam? Paano nga kami nakapasa sa exam o hindi kami nga pumasa sa exam? Paano hindi naman nag-exam? Wala pa. So hindi pa kami nag-exam. Tapos tuldok, okay? So ngayon kung may mag-comment pa diyan na nag-aalabay lang yan. Well, it's up to you. Ganyan lang talaga, di ba? So, hindi pa kami nag-exam, wala lahat, wala. Hindi pa namin alam kung ano ang exam. Okay, so kung gusto mo, turuan mo ako kung paano yung exam nun. Hindi ko nga alam eh. Kasi nga, we're not interested yet. Okay? Ganun lang. Tapos. Okay? So, pangalawa, ang sinabi niya dito is may criminal record. Ouch! Sakit naman. Ay, nako. Hindi naman siguro lahat ng mga Pilipino dito masasama So, dapat tingnan din natin ang natin sa mga kapwa natin Pilipino dahil syempre kapwa natin Pilipino, wag naman natin sabihin na may mga criminal record or tawag nito, may bad influence ka or something, may nagawa ka bang karumal-dumal na kasalanan, nagnakaw ka or criminal record. Doon sabi ko doon. Or nangaliwa ka. Okay. Dito sa Canada. Pero hindi yan. Kumbaga, ang part naman ng na sinabi niyang criminal record is siguro kung mayroon kang nagawa dito na hindi talaga maganda. Okay. So yung sinabi niya na kumbaga may naganon ka or tawag nito na mayroon case sa'yo na laban sa'yo. Okay? So hindi ko pwedeng isabihin sa kasi alam mo bawal naman sa YouTube na ganon. So guys, may sabi ko sa inyo kung mayroon kayong mga criminal record dito, for the first place pa lang, pag nag-apply kayo ng work permit, sinabi ko na yun. Pag mag-apply kayo ng work permit nyo pa lang, pag mag-apply kayo ng tawag na ito, tourist, pag mag-apply kayo ng permanent resident nyo, pag mag-apply kayo ng citizenship nyo, guys, decline. Hindi kasi nga, matitrace up ka kaagad eh. Hindi ibig sabihin niya na mag-a-apply ka, alam mo na naman pala na may criminal record ka doon eh. Lahat naman dito, makikita naman doon sa local police, sa mga RCMP, makikita dyan sa mga town police. Talaga yun, makaka-apekto talaga lahat sa'yo yun. So baka mamaya sabihin mo na mayroon akong criminal record, well, magpa-check tayong dalawa. So, minsan mahirap magsalita. Okay? So, wag natin i-judge yung tao nang hindi natin nakikita, hindi natin nalalaman. Okay? So, minsan, din natin. Malay mo baka ikaw nga may record eh. Tapos magpakitaan tayo ng record. Kukuha ako ng record sa sa NBI. Hindi. RCMP pala. Hindi, biro lang. Hindi, wala kaming walang ng criminal record dito. So, naging mabait. Halos mga Pilipino dito, mababait dito sa Canada. Okay? So, dapat itanggalin natin yung mindset natin bilang isang Pilipino na wag yung mga negative thoughts. Okay? So, lahat yan, wala. Hindi yan wala dyan sa mga rason namin. Okay. So ito pa, yung isang manunod natin. Sabi niya, pag citizen ka, offers permanency sa job mo. That's interesting po. Okay. Dito. Wala po tayo sa Pinas. Okay? Andito po tayo sa Canada. Ang lifestyle at ang buhay natin dito, the same. Walang mahirap, walang mayaman. Okay? So, baka mamaya ate or kuya, baka mamaya sabihin mo, nasa Canada ka, mayaman ako, mataas ako dito. No, diyan ka nagkamali. Wala. Mayaman, mahirap dito, pantay-pantay ang buhay. Pantay-pantay ang trato. So ngayon, kung citizen ka man or permanent resident ka, lahat sa'yo qualified. Pwede kang maging may-ari ng business. Pwede kang maging presidente ng kumpanya. Pwede kang maging
manager. Pwede kang maging CEO. Lahat sa'yo dito, hindi nila tinitingnan kung ano yung status sa buhay mo. Tinitingnan nila on how you handle, kung paano mo i-handle yung trabaho mo. Dito po, hindi po ibig sabihin na citizen ka, magkakaroon ka ng permanent na trabaho. No, kahit po hindi po kayo permanent, kahit hindi po kayo citizen, pantay po. Wala po dito wala po siyang katulad sa atin sa Pinas. The discrimination upon doon sa atin sa Pinas, kahit nga doon tayo sa Pilipinas, malupit ang discrimination sa atin doon. Excuse me. Isipin mo doon sa atin sa Pilipinas, may age limit. Mag-a-apply ka, maglalagay ka ng resume, maglalagay ka ng maglagay ka ng resume, mayroon pang picture. Oh. Dito pag maglagay ka ng resume mo dito, maglagay ka ng resume mo sa trabaho, hindi na kailangan ng picture. Dahil nga, hindi kailangan dito yung pleasing personality. Sa atin, lahat may age limit. Kailangan pag lumagpas, hindi ko alam kung ano yung bracket ng age sa atin sa Pinas. Pero dito, wala pong age limit dito. Kahit na po kahit matanda ka na, kung gusto mo magtrabaho, they will allow you to work. Mayroon akong kaibigan dati. May kwento ko sa inyo. Retired na siya. He is 75 years old. Retired na yun 75 years old. Pero nagtatrabaho pa sa Walmart. Oh. Sa atin sa Pilipinas, I ask you, kung andito ka man sa Canada, alam mo yun. Pero, bakit, hindi ko lang alam kung bakit sinabi mo na pag citizen ka, offers permanency sa job mo. No, that's wrong. Hindi yan dito. So, either permanent resident ka, either na work permit ka, or open work permit, pwede na lang may offer sa'yo. Marami ako mga kaibigan dito, they've been working in Tim Hortons. So, yung iba, work permit lang sila. Pero manager, supervisor. Ngayon, sasabihin mo na citizen lang ang ino-offer dito ng permanency. No, you're wrong. Mali po yun. Sobrang mali po yun ng perception po na Tsaka baka po magkamali po kayo. Huwag po kayo maniwala dun sa comment niya dahil sobrang mali po yan. So dito po, kahit na citizen ka, kahit na permanent resident ka, basta i-offer sa iyo yung trabaho mo, there. I've been working sa last na job ko for 10 years. Permanent resident lang ako. So bakit nakakuha ako ng permanent na trabaho? Ako na lang yung umayaw kasi nga nagsawa na ako sa trabaho kasi that's been too long already, 10 years, so paulit-ulit na lang. So yun ang doon. Yun ang tawag nun, yung natin sa tawag nito sa pag-explain ko po dun sa tinatanong ni ate. Okay? Kasi I disagree dun sa sinabi niya, which is mali. Okay? So, pag citizen ka or permanent resident ka, pag in-offer sa'yo permanent na trabaho, din permanent trabaho. Kasi marami akong kakilala na mga narciss, nagtatrabaho sila sa city, mayroon pang mga tawag nito, mga realtors. Mga nagbebenta ng mga bahay, sila yung mga nag-assist sa mga gustong bumili ng bahay. So that's mga pa lang mga yan, mga permanent resident pa rin mga yan. So hindi po pwedeng sabihin natin pag citizen ka, offers mo permanency sa job mo, that's wrong. Okay? So hindi po totoo yun. Okay, siguro doon sa Pinas, alam ko pag sa Pinas ka, yung job offer hindi ko alam kasi nga sa atin by contract pa rin hanggang ngayon, di ba? So tuloy-tuloy pa rin yung contract sa atin sa Pinas. So yun ang nakikita ko doon. After 6 months maghahanap ka na naman trabaho. So baka yun siguro yung kasi nga malay mo baka may mga Indiano doon na nagtatrabaho sa Pinas. Okay, so linawagin ko lang, yung pag citizen ka, offer permanency job mo, mali po. Okay? So, hindi po yan totoo na ganon yung na ganon ng pagkasabi niya. Okay, so yung mga ibang katanungan, gagawan ko lang ulit ng pag may time ulit ako, i-review ko yung mga nyo kasi busy lang talaga sa trabaho ngayon.
So halos tsaka kababalik ko lang sa tawag sa bakasyon. Nagbiyahe kasi kami ng family ko. So hindi ko nababasa yung mga ibang comment. So maraming salamat sa pag-comment. Yeah. Again, the comment section is open sa sa pag-comment nyo. So, yeah, wag naman yung paulit-ulit. Alam niyo yung mga alabay-alabay. Kasi hindi naman totoo eh. Ngayon, ang namin is mayroon pa rin kaming nag-iisip pa rin kami. Okay? So, it's not done yet. Ang namin, yung pagplano namin na ayaw namin mag citizen, hindi pa rin nawawala sa amin yun. Okay? So, we're still enjoying yung pagka-Pilipino namin. Okay? At saka, wala kaming ganun, no? Wala pa kaming pera pang travel. Ngayon, kung may pera ka na pang travel, then pwede ka na mag-citizen. Wala mong pera eh. So, anong gagawin mo pag nag-citizen ka? So, yun na naman ang privilege doon. Okay? So, yan lang yung pinaka the best na natin doon kung mag-citizen ka, di ba? Pwede ka mag-travel. Antayin mo ulit yung pagbuto. Gusto mong prime minister na ibubutuhin mo. Okay? So, yun lang. So guys, maraming salamat sa kakapanood. At kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, subscribe, at hit the bell button para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Okay? So, kung ano man yung mga gusto niyo mga katanungan, itatry ko na sasagutin ko lahat yun. Okay? So, maraming salamat. At God bless everyone. Thank you. Bye-bye.